Patuloy na stainless magdudulot pa rin ng maalinsangang panahon kabilang ng ilang bahagi ng extreme North Luzon at Central Luzon. Metro Manila at ilang bahagi ng South Luzon magkakaroon ng maulap na himpapurin sa maghapon at asahan ang maliitang isolated rain showers. Ngalalabi ng Visayas at Mindanao, makakaranas din ng mga ilang partly cloudy pero generally moderate to fairly weather ang panahon. At mas mababang average rainfall probability pagpasok ng Abril, tatalakayin. Hello, good morning mga folks. Welcome po muli sa ating daily weather bulletin at analysis para sa araw ng Miyerkules, March 25, 2026. Ang oras sa ating boss 5 may umaga ay 10:42 na ng umaga. Alinsangan na tuloy-tuloy pa rin ang aasahan natin sa Metro Manila, although magiging maulap tayo, karamihan na sa bahagi ng Calabarzon area. Hindi kagaya sa extreme North Luzon mula Central Luzon, magiging mas maaliwalas kasabay ng matinding sikat ng araw at fair weather ang panahon. Makikita natin sa ating Doppler radar imagery, halos walang kaulapan tayong nakikitaan dito sa halos buong Luzon. Although may mga ilang partly cloudy na iiral dito sa may bandang Calabarzon hanggang South Luzon, expected generally moderate at fairly weather naman ang generalan na magiging lagay ng panahon natin. Magiging partly cloudy lamang dito sa ibaba. So expected lamang ang mga maliitang isolated na may mahihina at katamtamang pag-ulan lamang na sobrang panandalian lamang nito at magiging gloomy. So medyo maganda na rin kung medyo maulap tayo para hindi ganon ka-direkta ang sikat ng araw sa atin. At dahil dyan wala tayong masyadong lightning strikes na nadedetect base sa aking lightning detection system. Yan. So base sa aking lightning detection system, so far wala tayong nadedetect na aktibong lightning strikes. Yan. Although may mga pulse po tayo na nadedetect, typically mga puro cloud to cloud po yan. Walang masyadong cloud to ground tayong aasahan na mamamataan po. Yan. Walang masyadong tayong aktibong lightning strikes. Malayo naman dito sa may bandang baybay ng Mindanao o Eastern Mindanao. Yan. Malamang yun yung nadedetect na cloud to cloud pero walang masyadong cloud to ground na nadedetect. So wala tayong masyadong detection dito. So wala tayong magiging komento. At asahan natin na patuloy na overcast, gloomy at haze ang magiging current conditions natin sa maghapon. Pero base ngayong araw, may partially cloudy daw na iiral. Well, asahan natin yan lalo na sa bandang Calabarzon po, kabilang na ang bandang Bicol region at maaring umabot sa bandang Mimaropa area. Pero pagsapit uli ng Thursday hanggang Friday, magiging clear na naman ang paligid natin o clear skies tayo sa maghapon lalo na bandang weekend. Sa lowest temperature na nagtala na weather station kininang 6:02 AM, nakapagtala pa rin kami ng pinakamababang temperatura na 23.7 degrees Celsius. Kahapon, medyo maalinsangan na ng bahagya, 31.8 degrees Celsius. Kahapon ito ng hapon at 2:06 PM. Ibig sabihin lamang ay bahagyang tumataas pa rin ang aming heat index at 38.8 degrees Celsius, pero medyo manageable pa rin yan ng ating katawan dahil kung sisilipin po natin yung ating heat index init factor as of 9:55 AM, 33.8 degrees Celsius po. Nananatiling extreme caution pa rin tayo at ang forecast 65% daw ang ating outside humidity. Sa ngayon, moderate tayo. Inaasahan daw sa maghapon na abot kami sa pinakamataas na 40 degrees Celsius ngayong araw. Yan, makikita natin. Pero mula sa init factor ni Pag-asa, mula kahapon ay wala tayong namamataan dito na mas mataas na umaabot man lang sa danger level na heat index. So nanatiling extreme caution pa lamang ang pinakamataas na naitala maging dito sa 2 days forecast heat index ni Pag-asa. So hindi pa ganun katindi yung ating alinsangan. Pero kitatabi naman natin sa PX Extremes in past 24 hours, nangunguna pa rin ang Zamboanga Peninsula muli. Balik sa pinakamataas na temperatura sa kanila na 35.1 degrees Celsius. Sa Baguio City, 15 degrees Celsius po ang pinakamababa sa kanila. So medyo mababa pa rin. Hindi kagaya ng mga normally 17 degrees Celsius. At sa inula naman ng Katarman Northern Samar, nakapagtala sila ng total of 13 millimeters na total rainfall.
Until now, wala pa rin kaming naitala na kahit isang pag-ulan dito sa Metro Manila o dito sa amin sa Caloocan. So, wala kaming record. At sa maximum average wind speed ay ang Gian Eastern Samar pa rin na may total average of 18.5 kilometers per hour. Sa amin sa Caloocan, 12.6 kilometers per hour ang most of highest average wind speed namin. So, hindi ganon kalakasan ng hangin namin dito. Bumubugso nga lang yung hangin, pumapalo pa rin na at least 37 kilometers per hour po. Outside humidity natin, 72%, moderate. Bumaba ito ng 1% since last hour, so katamtaman lang. At barometric pressure natin 1,009 hectopascals and steady ito since last hour. Matindi pa rin sikat ng araw natin at UV8 index or current solar energy natin na mahigit sa 570 watts per cubic. So mataas ang tirik ng araw natin. So magdala po ng payong mga folks dahil delikado po ang direktang nabibilad sa araw. So dahil may thermal inversion, asahan natin moderate ang ating air quality, 54 index or 24.85 micrograms per cubic meter ang ating air quality. So medyo polluted tayo ng konti pa rin, nanatiling moderate. High tide o low tide status, pa-high tide pa lamang po na may mahigit 3 hours pa for maximum high tide. Pero yung level ng sea level natin ay pataas na po. Although hanggang 0.9 meters ang kalimitan na pinakamataas at yung alon natin sa silangan ng bansa at least naglalaro pa rin 0.5 to 1 meters ang taas ng alon. So medyo alalay lamang po sa mga papalaot ngayong araw. Sa atin namang almanak, sumikat ang haring araw kaninang 5:56 AM at lulubog po mamayang 6:07 PM. At dahil halos magpa-first quarter na tayo at 42% eliminated, so kaka-moonrise pa lamang nito, yan, pa-moonrise pa lamang po ngayong umaga. Ang oras ay 10:56 AM, so malapit na. Malapit na po, 10:56 AM po ito ngayong umaga magbo-moonrise at lulubog po ito mamayang hating gabi at 12:30 ng madaling araw pa. At sa ating local weather outlook para ngayong Wednesday and Thursday, asahan natin na magiging partly cloudy tayo ngayong araw, lalo na dito sa Metro Manila at Calabarzon. Pero pagsapit ng Huwebes bukas, balik sa clear skies na naman tayo. So patuloy lamang na ganito ang magiging lagay ng ating panahon, maaraw, although magiging maulap tayo ngayon sa Metro Manila. At maliit ang tsansa lamang pag-ulan, very isolated lamang hanggang this weekend. High sa lowest temperature expected maglalaro between 33 to 34 degrees Celsius. And lowest temperature expected ay nasa 24 degrees Celsius lowest temperature. So makita natin sa ating short-term weather forecast, pagdating ng Thursday onwards, magiging clear skies na naman tayo ng tuloy-tuloy ayon dito sa forecast po. So take note yan ha. At importante ngayon ang payong dahil sa matindi ang tirik ng araw. So kung sisilipin natin ang satellite imagery na ginagamit natin, so i-activate natin yung Pag-asa Sat. Yan, para makita natin. Yan, makita natin halos wala tayong gaanong kaulapan. May mga ilang manipisang kaulapan lamang na iiral dito sa bandang Metro Manila hanggang Calabarzon area at Bicol region. Kasama na ang ilang bahagi ng Mindoro. Yan, balik tayo sa Himawari para mas klaro. Yan, kasama na ang bahagi ng Oriental at Occidental Mindoro and the rest of Southern Luzon mula Marinduque hanggang dyan sa bahagi po ng Romblon, Masbate, kabilang na ang Bicol region sa magiging partly cloud dito sa mostly cloudy ang iiral. Yan, yung areas na yan magiging maulap po ang himpapawarin, so medyo makulimlim. Magkaroon man ng pag-ulan, napaka-minimal lamang na light rain showers ang asahan. Pero the rest ng bansa magiging maaliwalas, fairly weather at tirik ang araw natin sa buong extreme North Luzon hanggang Central Luzon na po yan. Medyo clear skies din tayo sa Metro Manila, bahagya. Yan, kasi pumapagitan po yung kaulapan dyan. So expected po ha at sa buong Southern Luzon. Kabilang na ang buong Quezon Province, yan sa may Atimunan, Quezon, and the rest ng Camarines Region o Camarines Norte hanggang Camarines Sur na po yan, and the rest ng Bicol Region mga folks. At mula sa bandang Visayas naman, ang most of the Eastern Visayas, partly cloudy tayo at some mostly cloudy. At generally, nagiging moderate ang paligid at fairly weather ang panahon ang iiral sa halos maghapon. Magiging partly cloudy dito sa mostly cloudy nga lang silang bagi po dyan sa bandang Capiz, Aklan at Antique. Pero halos maghapon ganyan lamang ang aasahan ninyo. Maliit lang talaga ang mga isolated rain showers ang nakaforecast, and the rest kabilang na ang Negros Region, Cebu hanggang Leyte ay magiging fairly weather naman at katamtaman ang panahon. Ganon din ang iiral sa bahagi po ng Mindanao
Halos buong Kamindanaoan, mga ilang partly cloudy lamang ang iiral. Magkakaroon na lang tayo na ilang forecast ng pag-ulan sa bandang Surigao region, lalo na sa bandang hapon o gabi. So take note pa rin po sa mga isolated rain showers. Pero sa ngayon, maganda at fairly weather naman ang panahon, ilang partly cloudy lamang ang iiral. So bandang hapon siguro magiging mas maulap tayo dyan sa bandang Caraga area o Surigao region po, kabilang na ang bandang Dinagat Islands ha. So i-ready pa rin ang payong mga folks dahil sa tinding sikat din ng araw ang iiral sa maghapon. And the rest ng Davao region ay halos maaliwalas at maaraw ang ating paligid. Asahan ng hot humid na panahon at matinding tirik ng araw. So makita natin yung ating 6 hours SWOT, halos wala tayong masyadong ulan na maiipon sa maghapon. Maliban na lamang sa may parting Mindanao daw na may forecast po, ayan ha, hanggang sa huling araw daw ng March. Asahan na mas mataas ang accumulated na ulan, although karamihan mga light to moderate lang ito sa bandang Mindanao area. Wala masyado dito sa bandang Southern Luzon or Metro Manila. So maliit lamang yung ating SWOT at wala tayong masyadong magiging comment dito. At malino naman na napaka-below ng magiging average rainfall natin. Samantala sa ating lagay naman ng possible tropical cyclone, wala po tayong binabantayan na tropical cyclone, pero makapapansin natin agresibo pa rin ang tropical cyclone dito sa bandang Southern Hemisphere pa rin. Ayan o, kitang-kita po mga folks yung aktibong bagyo sa may bandang Australia. At mula dito nga po sa ating combination track ay mas aggressive po yung monitoring dito. At may bagyong kasalukuyan dito sa may bandang Western Australia. Dito naman ay halos subtropical na ito. Halos subtropical na bagyo na ito. Yan, subtropical storm. So, subtropical storm na po itong isa. At malayo naman ito sa may bandang Sydney, Australia. Pero at least mas maulap ngayon dyan. Nagkakaroon tuloy ng surface trap dyan na nagdadala ng mga pag-ulan. Ang mas aggressive ay dito sa may bandang Western Australia na may mga forecast na aabot ng super typhoon daw ito, possible. Ayon din sa AI, super typhoon din ang indication. Ano, malakas 209 kilometers per hour. So, kung may mga Pilipino tayo dyan sa may bandang Western Australia, lalo na't malapit dito sa Broome or bandang Karata, medyo dadaos-dos dito sa may bandang Carnarvon. Ano ba pangalan nito? Lake Macleod, yan, sa area na yan. Tatama siya as typhoon category. Anong araw ito? Mga March 27. So kung may mga Pinoy tayo na nakatira dyan, ay mag-ingat na lamang po dahil kayo ngayon ang binabayo ngayon ng isang bagyo na may international name na Narelle. Yan, Narelle. Southern Hemispherical Tropical Cyclone. Nasa 101.9 kilometers per hour yung 1 minute average wind speed niya. Malakas, mababa yung atmospheric pressure niya. So napaka-agresibo ng tropical cyclone month sa kanila sa Australia. So not totally pa na umaabot pa kumakalma pa yung Kumbaga parang sa panahon na ito, sa mga month na ito, ang Australia ay parang taghabagat season. Parang katumbas ng taghabagat o typhoon season sa kanila. Yan. Kasi tapos na po yung summer. So, tag-typhoon naman sa kanila. Parang ganun. Pero sa atin, sa bansa, halos wala naman po tayong inaasahan na magkakaroon ng anumang tropical wave na mamamataan sa loob at labas ng ating bansa. Halos clear skies naman po tayo base na rin sa pinaka-latest Himawari satellite imagery din. Halos walang gaanong kaulapan at halos generally fairly weather tayo. So wala tayong magiging komento dito, pero kung sisilipin natin ang global assessment monitoring, so wala tayong masyadong magiging komento dito dahil gaya nga po ng nakarang araw ay tuloy-tuloy po na magiging katamtaman at fairly weather ang panahon natin sa mga susunod na araw. At asahan lang na wala tayong masyadong tropical wave, maliban na lamang dito sa may bandang Guam po na medyo may mababang atmospheric pressure dyan. Pero sap lang naman ang aasahan dyan na magdadala ng pag-ulan sa kanila. Wala gaano sa Pilipinas dahil tuloy-tuloy po yung easterly trade winds natin. So malinaw po yung ating Western Pacific Basin. Pero sa ating global traffic hazard, napakalino naman. Pagpasok ng unang linggo daw ng April, aasahan natin ng mas mababa pa na below average rainfall po. Tandaan natin yung mga ganitong month
Napaka-normal ng daloy ng ating easterly trade wind. Wala tayong masyadong active na easterly trade wind. Dahil lalo na pagdating ng mga May o June, lalong hihina po yung ating easterly trade wind na kung saan ay magiging halos tuyot o tagtuyot tayo. Mababa ang average rainfall dahil mag-i-El Nino nga po. So mapapansin natin dito, base sa Global Traffic Hazard ng NOAA, starting April 1 hanggang April 7, expected po na mas mababa yung ating average rainfall at 65 to 80%. So magiging mas mababa ang mga pag-ulan natin sa bansa. Makapapansin natin dito, and then pagsapit po ng third week daw ng April ay asahan natin na tuloy-tuloy na mababa ang average rainfall. Mapapansin natin ang parte ng Guam, magkakaroon lang ng ilang mababang atmospheric pressure dyan kasi medyo babago o medyo magkakaroon lang ng warmer temperature dyan ng bahagya dahil po sa medyo mas mainit ang temperatura dyan ng konti. Pero unti-unti umuusad na pa-eastern o Eastern Pacific yung init ng temperatura ng sea surface temperature. Dahil nga po yung trade wind dito o easterly trade wind natin hihina yan dahil papunta yan sa El Nino phenomenon. Mga pagdating po yan ng mga bandang May o to July, mga between May to July na po, pahina na. So tataas ang temperatura dito sa may bandang Eastern Pacific na kung saan magiging mas mataas naman ang average rainfall sa kanila sa bandang Southern America at the rest ng bandang Southern America. Yan, magiging mas maulan sa kanila dyan, matataas. Yung water vapor dyan, magiging mas marami yung water moisture nila dahil iinit po yung temperatura ng dagat dyan sa bandang Eastern Pacific. Sa Western Pacific naman, halos bababa, kaya yung ating hangin ay halos tuyo o halos tuyo po tayo. Walang masyadong water molecule evaporation na aabot sa atin sa bansa dahil hihina po yung ating easterly trade wind. So yun po yung paliwanag po dyan ha mga folks, at wala tayong magiging komento sa ating Tropical Cyclone Assessment Monitoring dahil halos kalmado naman ang Western Pacific basin natin. So kamustahin natin yung hydrological section natin for hydrological advisory dahil nag-declare na rin ata nung nakaraang araw o nakaraang linggo ang ating DNR yata or sa Hydrological Center ni Pag-asa o yung ating National Disaster Coordinating Council, mukhang kakapusin daw tayo ng water reserve. So tingnan muna natin sa water level map, yung mga ilog natin medyo tumataas sa may bandang Quirino at bandang Marikina. Yan, sa Santo Niño. Medyo tumataas yung ilog dyan. So normally naman so far yung taas niya, hindi naman masyadong critical. So wala tayong komento. Pero pagdating sa mga dam natin, kung mapapansin nyo po, yung Angat, Ipo at La Mesa Dam, so far, hindi naman siya umaabot sa pinaka-rule curve elevation. Sapat naman yung kanyang level, pero yung kanyang rule curve, kung mapapansin nyo po, yung rule curve halos 9 meter o 8 meter po ang nabawasan. Pero sa pinaka-maximum normal high ay halos napaka-normal naman. Although malaki ang konsumo niya at 0.26 meters, sa Ipo 0.14 at 0.1 naman sa La Mesa. Dito medyo nakareserba itong si La Mesa. Kaya lang pagdating sa Magat Dam natin medyo critical pa rin tayo. Dahil kung mapapansin nyo po, patuloy ang pagbaba ng water level ni Magat Dam. So activate natin si Magat Dam. Yan. Ito po yung Angat at Magat Dam. Mapapansin po natin na patuloy ang pagbaba niya. Nasa mas mababa na nga siya sa kanyang below critical, yung kanyang rule curve elevation na 180.6. Yan. So malinaw po na mas bumababa at patuloy ang pagbaba ng Angat Dam. Dahil kung titingnan natin since January, yan, since January po ito ay patuloy ang pagbaba ng water level maging kay Angat Dam. Yan Ito yung since noong January 1. And then, February, bumababa na po yung water level ng dalawang to. Pero matindi ang pagbaba ni Magat Dam. And then, nag-critical na siya pagsapit ng March 5. Yan, nag-critical na siya. Nag-below na siya sa 180.64 meters yung level ni Magat Dam. Yan. And then, hanggang nitong mga buwan nito ay patuloy ang pagbaba ng water level ni Magat Dam. Ito po yung level ni Magat Dam since January. Since January, sapat pa po yung water level niya sa dams.
At mapapansin natin, pagpasok ng February, ang laki ng ibinaba ng kanyang water reserve. So hindi natin alam kung bakit malaki yung pagbaba. Nag-release ba sila ng sobra-sobrang tubig? Wala tayong idea. Pero nabahala tayo nung nagdeklara po yung ating government agencies na magiging crucial daw o hindi magiging sapat daw yung magiging water reserve natin sa darating na tag-init. So nagulat na lamang po tayo. Well, hindi na tayo magtaka dahil dito na lamang sa ating water level monitoring, mapapansin natin ang laki ng pagbaba ng kanyang water reserve. Ayan o. Kung babalikan natin yung nakaraang taon, year 2025, ito po yung year 2025, babalikan natin ha, yung water level ni Magat Dam. Yung water level ni Magat Dam, bumaba rin siya, nag-below critical din siya, pero nag-recover din siya agad siya pagsapit ng bandang June. Ayan o. Dito, mga March pa lang, sapat yung water level niya. Ayan o. Normal naman yung water level niya. Hindi naman siya agad nag-critical. Although, dito, hindi pa naka-adjust yung kanyang water critical level, 192. Ngayon, in-adjust nila sa 180. So, kung 180 ang pagbabasehan natin, ay tama lamang yung water level ni Magat Dam last year. Pero ngayong taon, nakapagtataka na napakalaki po ng ibinaba niya mula nung January. Nag-critical na rin siya. Supposed to be 180, in-adjust na nila. Pero very below critical pa rin siya o pumasok pa rin siya sa pinaka-critical na below 180. So, kung masyadong gamit na gamit si Magat Dam, ay kailangan magawan po ng paraan nito na makarecover sa normal level yung level ni Magat Dam. Kay Pantabangan, San Roque at Bingat Dam at Ambukla, wala tayong idea kung bakit nanatiling below critical sila sa kanilang mga rule curve elevation. So wala tayong idea kung bakit. Kailangan siguro ng paliwanag dito ng ating hydrological center. So maliban kay Magat Dam, normal naman kay Kaliraya, mukhang nakareserba lamang kay Kaliraya. Pero kay Magat Dam kasi tila bumababa o halos patuyo yung water reserve niya. So sana ay mapansin ito ng kinaukulan, gawan siguro ng magandang response kung paano. Ipaliwanag sana sa taong bayan na yan ba ay magbibigay ng crisis sa tubig sa atin dahil nag-declare nga po yung ating agency na magkakaroon daw ng posibleng crisis sa tubig nitong hot dry season. Kailangan ng malinaw na paliwanag tungkol dito po mga folks. Yan, ito po yung malinaw natin ha na level ni Magat Dam. Since March ngayon, kung titingnan natin yung month of March, ay mapapansin natin kung titingnan natin kay Ipot na Mesa Dam, ay normal naman yung kanilang water reserve. Ito po yung kay Ipot Dam, normal naman. At ito naman yung kay La Mesa Dam. So, normal yung water level nila. Maliban lang, pagdating kay Magat Dam, ay bababa talaga yung kanyang water levels. Kay Angat Dam naman ay patuloy ang pagbaba rin ng kanyang water reserve. So, hindi rin maganda ang pinapakita ng dalawang ito. So, yun po, si Magat at Angat Dam ang medyo ay patuloy ang pagbaba ng kanilang water reserve. Samantala sa Ulat Indol, well, kalmado naman ang ating seismic monitoring. Hindi kagaya kahapon, nagkaroon ng malakas na lindol sa labas naman ito ng bansa sa may bandang Tonga Islands na nakarecord ng magnitude 7.6. Wala namang naiulat na tsunami at naipost na natin yan sa Facebook page. Wala naman tayong tsunami event o tsunami warning. At mula kahapon ay normal naman at wala namang naging paggalaw sa mga sea level. Yan. Dito sa may bandang mas malapit sa range ng Tonga ay bahagyang tumaas yung sea level. Ayan, slightly rising. Medyo tumataas lang yung sea level. Pero wala namang ripple na nadedetect so far. Tumaas lang yung sea level. Yan. Pero hindi naman siya nakikitaan ng senyales na merong high tide po sa may bandang Caroline Islands. So normally naman po, dito sa may bandang Guam naman, so far normal din naman. Mapapansin natin na nagkaroon din ng sea level rising. Tumataas yung sea level. Pero wala naman tayong nakikitaan na matinding
ripple na nadedetect. So, wala namang tsunami warning ang namamataan. Sa gusto malaman po na ma-monitor po yung tsunami warning, ay pwede na pong magamit ang aking webpage. Ito ay mga Seaboys ito na 24/7 working ito ng international ng NOAA. I'm not sure kung sa NOAA pa rin ito, pero ito yung pinaka monitor na ginagamit natin in real time para malaman natin kung meron tayong banta ng tsunami. Yan. Buong Southeast Asia, nilagyan natin yan ng buoys. Yan, para namomonitor natin kung merong possible tsunami warnings. Typically naman dito nanggagaling yung malakas na wave ng tsunami. Dito sa may bandang kanluran, halos wala tayong gaanong concern dito sa kanluran. Dito sa may bandang silangan, sa dagat Pasipiko natin, malakas po o kalimitan ang gagaling ang mga tsunami waves. So, yan po. Kung gusto nyo po malaman. At nag-update na rin tayo ng ating tsunami warnings. Ayan, para malaman nyo po. Ito, kahapon pa po ito. So, wala tayong latest na tsunami. Kahapon, nagkaroon tayo ng tsunami warning information. So, mayroon na tayong bagong PIMOWeather Tsunami Event Monitoring System. So, ngayong araw, walang bagong tsunami monitoring. Yan, normal po. Hindi kagaya kahapon na nagkaroon nga po ng malakas na tsunami event warning. Warning lang naman, pero wala tayong nakitaan na tsunami event. Normal naman po, hindi nagkaroon ng malakas na tidal wave. So mula sa data feed naman ni PBox, mula kaninang madaling araw, marami-rami na rin ang mga paglilindol, pero wala tayong naitala dito na magnitude 4 na kahit isa na pagyayinig ang naitala so far. So, wala naman tayo na-detect dito na magnitude 4 o kahit isang magnitude 4 pataas, pero marami-rami na kagad yung mga minor earthquakes natin. Yan. So, medyo alisto na lamang po mga puksa, dumarami yung mga clustered na mga minor and moderate earthquakes natin. Pero wala tayong naitala na kahit isang malakas-lakas sa pagyanig. So, diretso agad tayo sa ating historical earthquake data for month of March. Kung aabot na ba sa 700 mahigit ang ating total earthquakes ngayong araw. Bilangin natin, nasa 644 total earthquakes na tayo. 618 dito sa magnitude 2.0 pataas, 24 sa magnitude 4, at nanatiling dalawa ang magnitude 5.0. So nanatiling tipid po ang mga malalakasang pagginig, which is lalo po tayong mag-ready o mag-iingat anumang oras. Dahil posibleng magkaroon tayo ng biglaang rupture na malakas na binanggit na natin sa bandang kanluran ng Luzon at sa bandang silangan naman dito sa mga ng Eastern Visayas at Mindanao kung saan malaki ang parehong clustered earthquakes. Hindi masyado sa may bandang gitna. Pero wag nating baliwalain pa rin lalo na dyan sa may bandang Cebu po. Yan. So far, yun lamang ang magiging report natin since halos walang aabutan o hindi aabot sa 1,000 mahigit yung lumalabas na magiging total earthquakes natin ngayong month of March. At narito naman ating 3-day weather forecast para sa araw ng Miyerkules, March 25, 2026.
At hanggang dito na lang po ating daily weather bulletin at analysis para sa araw ng Miyerkules, March 25, 2026. Huwag pong kalilimutan na mag-like, share, subscribe po sa ating YouTube channel at visit lamang anytime sa ating website na www.pimoweather.com para sa babang detalye na gusto malaman na hindi natin isama ngayong tanghali na sa ating report. Asahan lang natin na magiging mas malinsangan tayo, tuloy-tuloy na po talaga yan ha mga folks. So importante ang payong, iwasan masyadong magbilad dahil pumapalo na sa UV8 to 10 ang ating tinding sikat ng araw. At visit lamang sa ating website sa gusto malaman pa rin ang pinaka-dynamic events mula sa reading ng ating aparato sa Caloocan at sa data feeds mula sa iba't ibang weather agencies. Maraming salamat po mga folks at magandang araw po sa ating lahat.